Lord and Savior, binalik niya sa yung key, yung position, yung authority to be on dominion on this earth. Amen? So, patuloy pa nating pag-aaralan ang ating mga posisyon sa ating Diyos. Ano bang basis natin from this In Christ series? Makita mo natin sa Ephesians 2:6, ito pang sabi, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. That's why, napag-aralan natin 2 Sundays ago, si Paul po ang nag-formulate ng pagtawag ng in Christ. Ang tawag ng iba rito, Christian. Tawag ng iba rito, disciple. Tawag ng iba rito, believer. Tawag ng iba rito, follower of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, ang pinaka-prominente tawag, Christian. At yun po tayo. Another term na tawag dito, born again. Kaya itong church na ito is a born again church, not a religion, but we were born again. Why? Because we used to be dead, and now we are alive. Pinanganak tayong muli. And we'll talk about adoption sa susunod na mga linggo. Wala pong ibig sabihin yung adoption na yon sa adoption na alam natin na inaampon. Kapatid, hindi ka ampon dahil pinanganak kang muli. Amen, palakpakan natin ng Lord. And as I read po at paghahanap ng marami pang verses na magpakita natin ang katotohanan dito sa position natin kay Christ, ito po yung nakita ko pang isa, 1 John 4:17. Ang sabi ko ni John the Beloved, yung unang letter niya po, ito ang sabi niya, and as we live in God, our love grows more perfect. That's the truth. The day you receive the Lord Jesus Christ, nag-iiba yung puso mo. Why? Sabi rin ni Paul sa Romans, the love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. The Holy Spirit is with us, kaya nga po naging dati ang susungit natin, di po ba nagiging maayos ang buhay natin, yung pakikitungo natin, pati yung character natin. Sabi nito ni John, so we will not be afraid on the day of judgment. Marami pong natatakot pagdating sa judgment day. Naku, judgment day na. 2012. Alam ko ba yung 2012? Maraming nag-prophesy, 2012, isang taon, 2 taon na lang yun. 50 years old pa naman ako ng 2012. Opo? At saka 25th anniversary namin ng 2012, kaya walang mangyayari doon. Amen? At kung mangyari man, in Jesus' name, hindi tayo takot. Why? Kasi po, sabi rito, wala kang dapat ikatakot. Why? We can face Him. Who is Him there? Here, the Lord Jesus Christ. We can, or our God, the Father, and the Lord Jesus Christ. We can face Him with what? With confidence. Walang, hindi ka nahihiya. Sa kinanta natin kanina, sabi doon, I receive your love, now I am accepted with head up high. Hanggang ngayon, taas ang noo natin, hindi tayo nagyayabang na taas ang noo. Dahil po pag marami ang tao ay marami nagawang pagkakamali, lagi yung nakayuko yan. Kung alam mo ang position mo sa Panginoon, kahit nagkamali ka sa mga nakaraang panahon, hindi ka lagi nakayuko. Ikaw ay tataas noo. Sabi dito, we have confidence. Why? Why? Because we are like Christ. I'll repeat it. We are like Christ. Where? Here. Where? Here in this world. Oh. Kung ngayon lang nabasa yan, bilugan mo yan sa Bible mo, sulatan mo. Lagay mo doon, akin to, ako ito. Ano ka? You are like Christ here in this world. Baka next Sunday makita ko kayo, nagpatubo ng balbas yung mga lalaki dito, at lagi na nakaganon. Hindi po yun ibig sabihin natin. This is a position. Remember last time, I used yung brother natin, nung si Christ ay nandito, si Lord Jesus Christ ay lumalakad 2,000 years ago sa mundong ito ng 33 more years, no? And a half years. Alam niyo po, sabi ko sa inyo last week, at naka-record din sa last preaching, ang Panginoong Jesus, na po ay nung lumakad dito, ang nakikita ay si Ronnie. Si Ronnie ang nakikita nung ang Panginoong Jesus ay napako sa krus. Si Ronnie ang nakikita ron. Si Ronnie na makasalanan, na hindi pa pinapanganak, ay nakikita doon. Si Elvin na wala kasi ngayon, medyo meron na natin pinuntahan. But ito sabihin ko sa inyo ngayon, baliktarin naman natin. Nasaan po ang Panginoong Jesus ngayon? Sabi sa Biblia, He's seated at the right hand of the Father, as your advocate. At ngayon po, pag nandito ka naman na ikaw na ngayon, si Ronnie na ngayon na naglalakad dito, alam niyo po, sino nakikita kay Ronnie? Ang Panginoong Jesus.
Palakpakan nyo natin. Maganda katotohanan yan, and that is position. Paano mangyayari sa akin ang Pastor Ipe? In Christ. Ano ba ibig sabihin ng in Christ? Ikaw ay na kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. You are identified with Christ, and that is the reason why we do this series, for you to know who you are in Christ. That's why we sang a while ago, I know who I am. Next week kakantahin natin uli yan, Pastor Marlon. I know who I am. At mas maganda ko siguro, marami sa inyong iiyak dapat dito nung nakikita mo na I know who I am. Mas makakapagsigaw ka ngayon, no? I am accepted, I am set free. Kasi alam mo na kung sino ka. Yun po ang reason kaya in-incorporate po natin yung kanta together with the preaching. Para ho next week, mas maganda ho natin i-declare at i-express yung buhay natin sa Panginoon. Pag-awit natin sa Panginoon. Amen? Sa church po natin i-express ang pag-worship. Ang worship po may expression. Amen? So pag sinabi mong I know who I am, ay makikita sa buhay mo, wow, ito nga pala sino ako sa Panginoon. Eh di, ma-express mo sa Lord, makakakanta ka. So hindi lang po na, yung mga nakikita nyo kumakanta rito, hindi yung nagpe-perform sa inyo yun. They know who they are. And right now, they express it, lumalabas po. And yun po ang gusto natin mangyari sa ating worship. Amen? At pag habang nag-aaral tayo ng identity natin kay Christ, mas magiging meaningful lahat sa buhay mo. Pati na yung pag-worship mo sa Panginoon. Pati na yung Sunday worship mo. Amen? Palakpakan natin ng Lord. So I will remind you again about the word in. Alam niyo ako, mahilig ako mag-remind eh. And in Greek, and in English, in. It is a primary preposition and it denotes, denote what? Fixed position. Together in place, time, state, and association. So, company. Sino ka? In Christ ka. In that place, where is Christ right now? He is in a good position. He is seated at the right hand of the Father. He is righteous. He took our sin and He paid our sin. Amen? He's your Savior. And right now, the Lord Jesus is seated at the right hand of the Father. Position. And right now, if you said that you are in Christ, you are in the same place with Christ. Si Christ ay victorious, victorious ka rin. In time, when we say time, right here, right now, at this very moment, you have the same fixed position in Christ. And even in status. Si Lord Jesus Christ po, victorious. He said, it is finished. So ikaw, kapatid, victorious. Si Lord Jesus Christ, He died on the cross for the forgiveness of our sin. So, forgiven. Right now, we are forgiven. Si Lord Jesus Christ, buhay. Sabi natin, buhay. Jesus is alive. Right now, you are alive. That's the meaning of status and by association. He's my Lord, I am His servant. Amen? We have the same identity. When we say the word fixed, remember, it means permanent, stable, immovable. PSI. Permanent, ibig sabihin hindi pa bago-bago. At hindi, wala man lang makakayanig nito o makakamove. Ibig sabihin, kung ano ka sa oras, sa lugar, at katayuan, at sa association mo kay Christ, hindi po magbabago yun. Why? Permanent ito. Fixed ito. Stable ito. At walang makakamove kahit na problema pa yan. Ano mang sitwasyon sa buhay. Kung alam mo ang position mo kay Christ, wala nang steady ka at stable ang katayuan mo sa Panginoon. You are on a good foundation. Palakpakan natin ang Lord. And that's the reason why we study this sermon. Amen? This series. And you may ask me, pagtanungin ko kayo, at ito because we'll talk about chosen in Christ, which one will you choose? Kamatis mo yan. Sa kaliwa o sa kanan? Pag namimili kayo sa SM Center, alin ang bibili nyo? Taas ang kamay nandito. Dito. May mga namimili. Next. Dito. O, sino gustong bumili nito? Andiyan mo yan sa may, Pasig. Alin ang pipiliin? Sino napawaw kagad? Ano pipiliin ninyo? Ito ho, di ba? Tama? Red car. Ay, gusto ko red. Kalahati lang nung kita binigay. Kalahati. Ang takot lang yung commercial. Ito. Kanino kayo tataya? Mexico ang laban yan. Di ba ba?
Eh, hindi ko nilagay yung isa kalaban niya, pero sigurado talo yun. In Jesus' name. Amen? Praise God. Amen. Pero andito kayo next week. Praise God. Which one will you choose? Walang mapapakyaw. Amen? Ayaw natin kay Haton. Tignan mo, tulog na tulog. Oh. Tignan niyo si Pacquiao. So, palakpakan natin yung Panginoon. Next! Ito na ho. Ayan, bibili niyo ba yan? Sino bibili rito? Manligaw sa'yo. Ito kaya. Nakakalayo ba? Konti lang, hindi pala isang kalibo lang. Ang pogi ko dito, yung pinaka-pogi kong picture. Ang gusto nyo ng kopya niya, bibigyan mo kayo. Praise God. Pero siguro, si Angelina Jolie hindi yung pipiliin to eh. Siyempre ito, si Cora Ho yan ang pipiliin siyempre. Pero si Angelina Jolie, ay pipiliin niya si Brad Pitt. Brangelina ako sila. Amen? So, makita ho natin. Pero sa totoo, hindi nyo pipiliin. Di ba? Totoo lang. Pero bakit ko ba yan nilagay? Alam niyo sa Bible, pinakita ho na tayo'y bulok na kamatis. Bible ho, pinakita ho yun. Tayo po ay kakarat-karat na kotse. Tayo po ay laging talunan. Isang 1-2 punch lang ni Pacquiao, gawin na si Pacquiao na si Satan, huwag naman po gano'n po. 1-2 punch lang ni Satan, lagi tayo na. Knockdown ng mic. Check, ayun, thank you kuya. So mamaya na lang. Hindi na, wala na to. Tingnan natin. At kung ang Diyos mo talaga mapili, hindi niya pipiliin. Pipiliin niya to si Brad Pitt. Amen? Kasi mukhang perfectong-perfecto. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, ang pinili niya ngayon, sa oras na ito, na nakatayo sa inyo, ay si Brother Ripley. Amen? Ilagay mo rin sa palapakan natin ng Panginoon. Ilagay mo rin sa sarili mo. Kasi bulok ang kamatis. Sabihin na natin yun. Alam mo sabi na Romans chapter 3, no one is righteous, no, not one. Lahat tayo, sabi pa, if you read chapter 3 of Romans, tayo daw po ay isang, tingin mo sa panglabas ay maputi, pero ang loob ay madumi. At binanggit din po ng Panginoong Isus, talking about the Pharisees. At makaka-relate po tayong lahat, kasi po, may hypocrisy, marami sa, lahat po tayo yun ay dumaan sa hypocrisy. Pagiging hypocrite. Amen? Akala natin sa loob, sa labas ay maganda tayo, pero sa loob po, ang dami natin alam na tayo mali. At hindi na natin pag-uusapan yan dahil pinag-uusapan na natin last week. Yung pong last week, we talk about yung mga disqualification natin kung tayo pipiliin ng Diyos o hindi. But praise God, tingnan ho natin ang sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 25 to 30. Praise God, hindi po katulad ng pagpili ng mamimili, katulad ninyo, sa kamatis ang Diyos. Amen? Kasi kung ikaw ay tunay na mamimili, hindi mo pipiliin ang bulok na kamatis, ang karat-karat na kotse, ang talunang boksinero. Amen? Hindi mo pipiliin yan. At tulad ni Ipe, na mas pogi si Brad Pitt. Amen? Ang pipiliin mo, syempre, yung mas okay. Pero ang Diyos po hindi ganon. Ito sabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 1. This foolish plan of God is far wiser than the wisest of human plans. Pastor Ipe, may foolish plan pala ang Diyos. Alam niyo po, pag nanonood kayo TV, bigla ka rin nasabihin, basa. Ang may mga plano ang Diyos na foolish, at babasahin niya to. Pero when we say about foolish plan, yung kalokohang plano ng Diyos, hindi po yun ang ibig sabihin talaga rito when we read it. Kaya lang po, yung merong mga nagtuturo, at napanood natin sa TV, alam naman natin, may foolish plan ng Diyos, ginagawa nila talagang literal, at kung lang sa words na yun. That's why we read in context, not by word for word. Amen? When you read the Bible, read it in context. Ay, foolish pala yung plan ni Lord. Hindi po. When we say it, tingnan natin yung context. This foolish plan of God is far wiser than the wisest of human plans. Ang ibig sabihin nito, kapatid, kung nakikinig ka, yung pinakamatindi ng iniisip ng tao, yung talagang pinag-isipan niya ng matagal at pinagplanuhan niya ng matagal, pagdating sa pagpaplano ng Diyos, foolish lang yan.
sa mga simple niyang pagpaplano. Nakuha niyo po ako? Are you with me, church? And God's weakness is far stronger than the greatest of human strength. May weakness pala ang Diyos. Ito po ay comparison. Oh, sasabihin sa'yo, basa.